yung mga umalis sa kanila, magiging successful sa buhay. Gagawa't gagawa po yan ng paraan para durugin ka. Yung kulang na lang makita kanyang gumagapang sa hirap. Yun po ang totoo. Imbento paano naging katulong kayo ni brother, hindi nga kayo kilala personal. Black nga sila kasi ayaw ni JR, ni brother JR ng puro chismis lang ang alam. Brad Glenn, mga kapatid din kami, saka di kami nagchismis. Nagtatanong lang din kami about sa mga issue, wag kang paratang. Opo, pangit po kasi nagpaparatang. Ako po, nagsasalita ako factually. Wala po akong sinasabing paratang. Kaya sabi ko nga po, inahamon ko po si Brad Daniel. Brad Daniel, kung talagang sa Diyos po kayo, harapin niyo po yung mga issues. Ganun lang naman po eh. At nakahanda naman po ang kapatiran na tanggapin kung ano man po ang sasabihin nyo kung aaminin nyo lang po ang totoo. By doing so, sa tingin ko naman, manunumbalik ang Diyos sa samang MCGI. Pero hanggat hindi nyo po ginagawa yan, hindi po manunumbalik ang Diyos dyan. Kung paanong nilayasan ng Diyos ang bayang Israel na kanyang panganay, hindi na po kayo babalikan ng Diyos. Kaya po hirap na hirap po kayong mag-texto, di po ba? Kasi kayo po mismo ramdam po ninyo hindi po kayo sinasamahan ng Espiritu Santo ng Diyos. Hindi ko na po babasahin yung ibang kasi meron na pong ayoko po kasi ng mga ganyang nagtataltalan. Pangit po kasi we have to respect each other. The reason I am doing this because they disrespected me. They have used their authority to disrespect me, to malign me, to character assassinate me. Pangit po yun. Kaya yun po. Kaya ko po ginawa ito uli kasi meron pong information na nakarating sa akin that they are trying to mass report me. Kaya yun po, mga kapatid, ano man po ang inyong status as a MCGI, if you are a former MCGI member, an observer, which are still inside MCGI, ano pa po bang mga sa marami na pong qualification ngayon. Alam ko po, yung sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Ang sabi po ng Biblia, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Tandaan niyo po yun, mga kapatid. Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Huwag po tayong magtitiwala sa tao. Sabi po ng kapatid na Eli, dapat ang ating loyalty, ang ating tiwala sa Diyos, wala sa akin, sabi ng kapatid na Eli. Ngayon, dapat sabihin ng kapatid na Daniel yan. Kapag hindi masabi ng kapatid na Daniel yan, sa demonyo si kapatid na Daniel Rason. Kapag hindi yan masabi, hindi na yan sasamahan ng Diyos. Kung papaanong nilayasan ng Diyos si Haring Saul na kauna-unahang hari sa istorya ng Israel, lalayasan din ng Diyos si kapatid na Daniel Rason. Which is yun po yung nangyayari ngayon. Kaya yung mga KNP, manindigan po kayo. Kung mahal ninyo ang inyong mga pamilya, manindigan kayo. Hindi ko na I would not expect anymore that Resty Reyes will stand for the truth, that Efren Baking will stand for the truth, that Robert Naboa, I doubt, yun, 50-50 pa. Pero yung dalawang monster na yon, si Efren Baking at saka si Resty Reyes, hindi na yan. They were blinded by money already. They were corrupted by the devil. Love of money is the root of all evil. Yun po. Hindi ko na po muna babasahin yung mga kasi meron na pong nagtataltalan dito. And no hate. Let us not spread hatred. Yun po kasing ni-spread ni
ni